sa isang Pilipino na pinakain niya sa leon. Isang Pilipino na sa ating saligang batas ay nangangailangan ng proteksyon, nangangailangan ng hustisya, pero siya mismo ang nasa front line. Kasabwat niya ang mga kanyang opisyal at dinukot nila si Duterte at pinakain sa isang leon, mga kababayan. Ito si Duterte, dating Pangulo. Ano pa kaya kung ordinary citizen ka na gagawin ng isang Pangulo ng bansa tulad ni Marcos Jr. na ang isang Pilipino ay hinubaran mo ng kanyang karapatan. Hinubaran mo ng kanyang dignidad. Hinubaran mo ng kanyang mabuhay pa sa kanyang bansa. At sinugo mo sa Banyaga. At sinugo sa Banyaga, mga kababayan. So dito po natin makikita muna itong huwad na presidente na sabi-sabi na hindi daw makaalpas ang ICC. Hindi daw tutuparin ang mga request ng ICC. Hindi daw susundin ang mga request ng ICC. Pakinggan natin po itong talumpati ng isang, anong pangalan ito? Bangag. Okay, ito po. Recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Wala daw jurisdiction, hindi daw iintindihin ng gobyerno, pero pwede naman silang dumalaw. Pero wag silang makialam sa hustisya ng ating pamahalaan sa ating bansa. Walang jurisdiksyon ang ICC. Yun po ang sinasabi ni Marcos. Pero tingnan mo itong sinasabi niya ngayon na isang vengeance against Duterte. Single-handedly, with the help of his minions, itong mga kabinete, namely the Secretary of National Defense, Guevara, the Secretary Gibo Teodoro, the National Security Advisor Anyo, John Vic Rimulya, at si Marcos, and no other than the President. Ano ito? President? Bangag na presidente ay nagpulong-pulong, nagplano para dukutin ang ating dating Pangulo dahil galit na galit siya kay Duterte. Mga kababayan. So, yun po ang ito po ang presko niya. Ito, inamin niya na may mga plano sila at ito po questionin natin po itong mga pagsinungaling ni Marcos sa taong bayan. Ito po, mga kababayan. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed."
Sinasabi nitong sinungaling na to na warrant of arrest daw from Interpol. Ang tanong natin ngayon, mga kababayan, nasaan ang red notice? Kasi, alam mo, with due respect, ang Interpol, base sa kanilang proseso. Nag-i-issue ba ng warrant of arrest ang Interpol? Hindi nga nag-i-issue ng warrant of arrest. Sinasabi niya na ang warrant of arrest ay galing sa ICC, pero na sa Interpol na, at ang Interpol ay nagdala daw noong warrant of arrest. Alam mo, ang una nating tanong, mayroon bang red notice na dala-dala ng Interpol? Kasi hindi pwedeng umaksyon ang Interpol kung walang request sa kanila. And ito, may proseso na gagawin ang Interpol, and it ends up with a red notice to the country where the suspect or anybody who is evading arrest from another country na nagtatago, pwede nilang hulihin through the local Ito po yung definition ng red notice po, mga kababayan. An Interpol red notice is a request to law enforcement worldwide. In this particular case, a request to the law enforcement of the Philippines to locate and provisionally arrest a person wanted for prosecution, meaning may warrant of arrest na, wanted for prosecution, through the warrant of arrest, ipoprosecute nila si Pangulong Duterte, or to serve a sentence. The applicable sentence is wanted for prosecution, pending extradition, surrender, or similar legal action. But it is not an international arrest warrant. Interpol does not issue an arrest warrant. So, ibig sabihin, a red notice is just a request to the local authority na mayroong pinapadakip na suspect. So, yun ang proseso ng Interpol. Now, Mr. Marcos Jr., Mr. John Vic Rimulya, sir, saan po ang red notice? Saan po ang kopya ng warrant of arrest? Bakit hindi po natin ipakita sa publiko? Kasi the warrant of arrest goes hand in hand with the red notice. Hindi pwedeng maghiwalay yan Kasi yung red notice is an authority given by the head of the, approved by the head of the Interpol, informing the local authorities of the Philippines na kami po ay may mag-request sa inyo na dakpin nyo itong suspect na ito kasi ipoprosecute doon sa The Hague, sa International Criminal Court. Pero wala tayong nakikita na red notice. Mayroong komentaryo ang Manila Times through Mr. Barona. Ang sinasabi po niya ay walang red notice na in-issue, kundi ang ginawa ng International Criminal Court or ICC, dinaan sa Interpol pero sa backdoor. Ano yung tawag niyan, paring Ado? I-explain mo sa taong bayan. Kasi ang nakikita natin, unless yung Lucaret Castro dyan, na tao-tao mo Marcos, will show us that there was indeed a red notice asking the Philippine government
through the Department of Justice that they needed the local authority to enforce the warrant from the ICC. No. Anong... Ito, basahin natin. Basahin mo. Official communications confirmed that Philippine authorities were consulted in advance about the request. Okay. Meaning the request to issue the request for arrest of President Duterte. Before any public announcement was made. The ICC diffusion request for Duterte's arrest was transmitted to the Philippine government before any public announcement was made. So, ibig sabihin, walang red notice. Diffusion request pala. Diffusion request. The diffusion is transmitted after prior consultations. Mag-uusap muna ang ICC at saka ang government of the Philippines, no? Who have agreed para mag-agree to comply with this request for arrest, no? So ibig sabihin, mga kababayan, walang ang Interpol hindi sila kasama sa usapan dito. Pinas break. Props lang sila, props. Ang nag-uusap talaga ang ICC at ang Philippine government headed by Marcos. I-plus natin ulit yung last paragraph. The diffusion request was not officially verified by Interpol's General Secretariat to determine if it complies with all of the organization's rules and legal framework. Shortcut ka na, pare. Sige. Balik natin. Imbes na i-request ng ICC sa Interpol para arestuhin si Duterte, hindi ginawa ng ICC. Nakipag-usap muna kay Marcos. Mayroon muna silang secret deal. Agreement. May secret agreement. Ang tawag po niyan ay ito. Diffusion request. Diffusion request. The ICC diffusion request for Duterte's arrest was transmitted to the Philippine government before any public announcement was made. The diffusion is transmitted after prior consultations with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request for arrest. The document read. So, ito po, sabi ni Mr. Barona ng Manila Times na may usapan na kung anong usap-usapan dyan ni Karim Khan ng ICC at si Marcos. Hindi pa involved ang Interpol. Nagsinungaling itong Marcos na ang Interpol daw ang hindi niya mahindian. Niloloko po tayo, mga kababayan, nitong Marcos Jr. Ang Interpol props lang, pero may usapan na sila through the so-called ICC diffusion na nagpumayag na ang Philippine government na i-aresto si Duterte. Ngayon, kung may red notice naman, mahingi lang kami na ipakita sa atin. Now, sabi yan ni Mr. Barona sa kanyang column. Pero, kung hindi totoo yan na ginaan sa backdoor ng ICC at yung backdoor ng Interpol, ng Interpol at walang clearance ng kanilang Director General Secretary, the General Secretary of Interpol, Marcos is lying to his teeth by saying that balik mo yung niya. Very clear. I received at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30,
he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. They have the warrant from Interpol. Pero, approve ba? Yung pagdala ng arrest warrant ng Interpol, approve ba nung General Secretary nila? At may inisyu ba na red notice ang Interpol para gawin ng Philippine Authority ang paghahanap o ang pag-aresto ng dating Pangulong Duterte? Alam mo kung bakit nila pinas-break to? Sa tingin ko lang, analyzing the statement. March 7 kasi, Friday, ni-release. Sabado-linggo, walang trabaho. Noong 10, 11 pa, secret nung inilabas yung March 7. Diniclassify nila March 11 na Tuesday. The same day, at 6:30 in the morning. Inamin ni Presidente yan, na 6:30 lamang na confirm. So, ano yan? Was it a red notice or a diffusion request? Show the people. No? Ang red notice po, sinasabi po sa Interpol regulation. An Interpol red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person wanted for prosecution of or to serve a sentence pending extradition, surrender, or similar legal action. But it is not a warrant, an international warrant of arrest. So, ibig sabihin, hindi pwedeng gumalaw ang Interpol kung wala silang red notice which will be issued by the Interpol to its representative na hanapin nyo na itong tao na ito. Kung walang red notice, anong ginamit ng Interpol para hulihin si Duterte? Anong ginamit ng Interpol para hanapin siya kung nasa Hong Kong ba siya at hihintayin siya pagdating dito? Mga kababayan, ito po ay hausyaw na gawa ni Pangulong Marcos Jr. Dahil isa siyang bingatibo, hindi siya makatulog gabi-gabi habang nandyan pa si Duterte kasi takot na takot siya na ang tao ay magdidemand na magpa-hair follicle test siya kasi sinasabi ni Duterte na siya ay isang drug addict. Mga kababayan, ito po, tingnan natin ang sinasabi ni Mr. Solicitor General Guevara tungkol dyan sa jurisdiction ng ICC. In his testimony in Congress, Solgen Guevara has already made clear, and in fact, I think this was the basis for Marcos to say that walang jurisdiction, walang ICC, walang government agency, instrumentality, or department na makipagtulungan or will even give the ICC any form of help or assistance. Ito po, pakinggan natin si Guevara, mga kababayan. At bakit siya ngayon nag-recuse or hindi sumama at nagdepensa sa mga government officials na hinabla ngayon sa Korte Suprema for the writ of habeas corpus to be ordered by the Supreme Court. Ito po ang testimony ni Guevara as he was inquired upon by Mr. Congressman Benny Abante. Ito po, mga kababayan. Congressman Lagman,
can I just make it clear in relation to what you're asking? Kasi hindi masyadong malinaw sa akin eh. So yung pinag-uusapan natin ngayon na Solicitor General na ayaw makipag-cooperate ng Philippine government sa ICC pero pinapayagan sila mag-imbestiga. Yun ba gusto mo sabihin? Yes, hindi naman po natin pinagbabawalan na mag-investigate yung prosecutor dahil yun po Therefore, naniniwala din kayo na may jurisdiction ang ICC na mag-imbestiga kahit na hindi mag-cooperate ang gobyerno. Kahit po hindi makipag-cooperate ang government. Ang basihan po kasi ng lack of cooperation ay dahil nga po until now ay china-challenge pa rin natin ang jurisdiction ng ICC dahil po hindi niya na exercise yung jurisdiction na yon sa tamang panahon. Hanggang ngayon po ay yon ang ating pinapangatawanan. At wala pong aspeto yung decision ng Appeals Chamber tungkol doon. Kaya hanggang ngayon po, yun ang ating mine-maintain. So, ibig sabihin na firm pa rin kayo sa inyong paniniwala na dahil sa nag-withdraw ang Philippine government noong panahon ni President Duterte, ay dapat hindi mag-cooperate ang Philippine government at dapat hindi mag-imbestiga ang ICC. Hindi po. Ang sinasabi po namin, there is no legal duty on the part of the Philippine government to cooperate. Yun lamang po ang sinasabi namin. Okay. Maliwanag naman yun, Mr. Chairman, na ang sinasabi ni Solicitor General, pwedeng mag-imbestiga ang ICC, conduct the preliminary investigation dito. Makalagay ko, dito naman ang mga ebidensya, dito yung mga testigo, pero ang gobyerno ay hindi mag-cooperate sapagkat wala silang legal duty. Kahit na admitted naman na doon sa Article 127, may legal duty ang Pilipinas to cooperate in the investigation. Ngayon, ang sabi ng Solicitor General, Mr. Chairman, ay meron pang question sa admissibility or yung complementarity. Jurisdiction and admissibility. Okay. Yung sa complementarity, wala nang problema ba yun? Hindi po. Until now, we maintain our position kasi na ang may primary responsibility ay ang ating mga national institutions. Okay. Pero doon sa complementarity, hindi naman tinutukoy yung the whole gamut of the judicial system in the Philippines that it is working or it is not working. Ang tinutukoy lamang ay tungkol dun sa kaso before the ICC kung yung bang respondents ay being prosecuted or being tried in Philippine courts. That should be the context of complementarity. Si former President Duterte ba at sila, yung mga kanyang major correspondents ay meron ng prosecutor na Pilipino, prosecutorial office na may nakapending na reklamo laban sa kanila na iniusig. As far as the former president is concerned, Your Honor, wala pa po dahil wala pong nagpa-file ng complaint against him. Nung time na siya ay presidente, that's understandable dahil siya po ay may immunity from suit. Pero ngayon po na hindi na siya presidente, wala namang nagpa-file ng complaint sa kanya. Yung gobyerno ba mismo, yung prosecutor mismo, ay hindi pwedeng mag-file on their own sapagkat merong krimen na naganap sa Pilipinas under our laws and our international law? Ang ating usual procedure po ay merong complainant, halimbawa yung biktima, kung sila po ay nag-allege na ang presidente ang siyang pasimuno ng lahat ng ito, ay sila po ang dapat na mag-file ng kaukulang complaint. Motu proprio ang gobyerno, hindi pwedeng mag-file? Pinagbabawal ba yan? Kasi po hindi po yun ang ating normal na proseso na mag-iimbestiga, magko-conduct ng preliminary investigation ang ating prosecutor nang wala namang nakahain na
reklamo sa kanyang opisina. Ano po ang kanyang iimbestigahan kung wala naman pong nakahain na reklamo? Okay. Yung bang ibang mga respondents maliban sa former president wala rin kaso sa prosecutor's office. Depende po sino po bang mga tao ang si Senator Bato ba meron? Wala po. Wala. Wala naman pong nag-file ng any complaint against him. Okay. Meron ba naman na nakapending na kaso sa husgado sa Pilipinas laban kay former President Duterte at mga kanyang correspondents hinggil doon sa crimes against humanity tungkol sa deadly war on drugs? Let me just clarify this, Your Honor, kasi yung iniimbestigahan po ng ICC ay ang Philippine situation in general. Wala naman pong any specific persons na tinutukoy ang ICC prosecutor sa panahon na ngayon. Ano po? Kaya nga po siya magko-conduct ng investigation with the end in view of specifically identifying certain individuals at a later time. Pero wala pa po tayo doon eh. Wala naman hong ina-identify ang ICC prosecutor na specific persons na siyang papaharapin sa ICC trial chamber kung kinakailangan. Sa ngayon po, wala pa po tayo doon sa stage na yon. It's the Philippine situation being looked into by the prosecutor. Kaya po, hindi po parang wala pong parallelism na tanungin kung meron na po bang domestic complaint against Senator Bato or meron na po bang local case against the President. Kasi even the ICC po, wala naman po silang ina-identify pa na certain persons na kanilang lilitisin sa trial chamber. Ang sinasabi ni Soljen Guevara, the government of the Philippines allows them to investigate but does not want to assist them because they have no jurisdiction. The Philippines is a sovereign nation, and it should not allow foreigners or foreign entities to meddle with its internal judicial system or internal affairs. Yun pong sinasabi ni Guevara. Kaya nga po, darating tayo sa punto na ngayon si Soljen Guevara does not want to represent those who were summoned or those who were sued under the Supreme Court case filed by the children of President Duterte. Pero bago tayo dumating dyan, mga kababayan, sino ba yung karapat-dapat or sino ba yung dapat na ikangay depensahan ni Guevara na ayaw niyang depensahan? Ito po yun. Nasaan yung ito po yung binisto ni John Vic Rimulya. Ito po yung nagplano at nag-execute ng warrant of arrest ng ating dating Pangulo. Sila ang nagplano dahil may usapan with the ICC. Kaya nga yung yung sinasabi na nga natin, yung paring Ado, doon sa thesis mo, yung Interpol ay salimpusa lamang. Pero ginagamit lamang ni Duterte, ni Marcos para namukha maligtas siya sa kanyang kasinungalingan. Kasi sinasabi niya paulit-ulit na walang jurisdiction ang ICC. Gusto pa rin niyang ipairal yan. So gagamit siya ng third party tulad ng Interpol na salimpusa lang
kasi wala naman yung Interpol kung walang ICC na mag-issue ng warrant of arrest. Ginagamit niya para malihis niya sa pagkahuwad niyang pagka-presidente. He says this, he says this, sasabihin niya, ay, walang jurisdiction, we are a sovereign nation, walang jurisdiction ng ICC, huwag niyong tulungan. Pero, yung utusan ng ICC na Interpol na tinatanong natin ngayon, mayroon ba talagang in-issue na red notice para tulungan mo ang Interpol at ihiwalay mo siya sa ICC? Wala pa ang pinapakita sa atin. Ang lumalabas ngayon na nag-usap-usap lang pala, nagplano ang ICC at si Marcos para si Marcos talaga ang nag-order na hulihin si Duterte. Walang yung ICC warrant, sila Marcos talaga ang nag-request niyan directly. Can you imagine the president of this country, imbis protektahan niya yung karapatan, well-being at dignidad ng isang Pilipino, siya pa ang namumuno na pakain sa mga puti, mga kababayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.